Hindi maintindihan noon nitong si Belle kung bakit ganoon ang trato nga nitong si Bea sa kanya. Ngunit ngayon naging malinaw na ang lahat na ito'y may kinalaman sa totoo niyang pagkatao. Maaring kilala niya ang kanyang ina at maaring kalaban nga nitong si Bea. Kaya naman ganun din kalaki ang galit pagdating sa kanya at ayaw pa nitong ipaalam kung sino talaga ang totoong ina niya. Kaya naman si Belle ay kinausap agad itong si Wesley. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa kanyang katauhan at dito niya na-recall ang documents na dumating sa bahay nila. Ito ay medical documents at nararamdaman niya na yung documents na yun ay may kinalaman tugos sa pagkatao niya. Nang hihinayang lamang siya sapagkat hindi niya nagawang nabuksan ang naturang papeles. Sa kabilang banda, buong akala ng lahat ay titigil na nga itong si Bea matapos ngang makaalis na sa kanya itong si Belle. Ngunit hindi pa rin pala sapagkat tuloy pa rin ang kanyang paghihiganti. Ngayon dahil nakita niya kung gaano kadesperada nga itong si Rosel na makita ang kanyang nawawalang anak tungkol sa kakambal nga nitong si Tyrone. Dito niya naisip na paglaruan nga itong si Rosel at maaring makakatulong din to pagdating sa kanyang crisis financially dahil gusto niya samantalahin ang pagkakataon gayong gigil na gigil si Rosel na makita ang kanyang nawawalang anak. At dahil nga sa may mga pruweba at ebidensya nga itong si Bea at alam niya ang katotohanan tungkol kay Belle, dito ay kukunin niya ang naturang lampin na ibinalot kay Belle nung dumating siya sa kanilang bahay, ang pink na lampin. At dito nga niya kukunin ang atensyon nga nitong si Rosel. Nagulat siya nang makita ang naturang lampin sapagkat hindi niya nakakalimutan yun ang nakabalot kay Tali. Ini-expect niya. Kaya naman naniniwala siya na totoo ang naturang anonymous caller na nagsasabi na alam niya kung saan naroroon ang kanyang anak. Ngunit ang kapalit ng impormasyon na yun ay hinga naman siya ng malaking halaga.